Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Ramil. Si Bagyong Ramil nga po ay namataan na nga yung pinakasentro nito dito nga po sa eastern section ng Samar at apektado na nga po nito yung malaking bahagi ng Visayas at umaabot na nga rin po yung extension ng kanyang kaulapan dito nga po sa parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng eastern section nga po ng Central Luzon. Asahan din natin magkakaroon na rin po ng mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Aurora, Isabela at maging dito nga po sa parte ng Tuguegarao. Asahan din natin magkakaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa parte ng Palawan at northern portion ng Mindanao. At tayo naman po sa latest update ng ating European Center ng Advanced Weather Forecast. Dalawa po yung magiging posibleng senaryo niyan. Posible pong maglandfall yan sa parte ng Catanduanes or posible po yan ay dadaan lamang sa coastal water ng Catanduanes at dadaan din po sa coastal water ng Bicol Region. At pagkatapos po niyan, posibleng ang entry point po niyan dito naman na po sa may parte ng Aurora or dito po sa may parte ng Central Luzon. Again, inuulit nga natin dahil depende nga po yan kung patuloy na magkakaroon ng pagbugso ng high pressure area sa parte nga po ng Japan, mataas ang posibilidad na mas bumaba pa nga po itong si Bagyong Ramil. Kung hihina naman itong high pressure area, mas mataas po ang tsansa na umangat pa itong si Bagyong Ramil. Kaya bayang pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. At tinaas nga po ng bagong Pag-asa DOST yung storm wind signal number 2 dito nga sa may parte ng Catanduanes, dito nga po sa northeastern portion ng Camarines Sur at signal number 2 rin po sa Camarines Norte. Habang signal number 1 naman po sa may Samar, Eastern Samar, northern portion po yan at northern Samar. Ganoon din po sa may Sorsogon, Borges Island, Albay, Camarines Sur, Quezon, Polillo Island, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Ifugao, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Apayao, Cagayan at Ilocos Norte. Kasama na rin po ang Babuyan Group of Islands sa storm wind signal number 1. Iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po sa ating mga kababayan dahil until now, yung pinakasentro nga ni Bagyong Ramil is unpredictable pa rin po yan. Dito naman sa forecast track na inalabas ng bagong Pag-asa DOST, sa kanila po ay mas mababa ng bahagya kumpara sa European Center, pero yung pinakabandang kalagitnaan yan, dito rin po yan papasok sa may parte nga po ng Central Luzon. Posible nga po dito sa may parte ng Infanta Quezon or ng Aurora. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dahil gaya nga po ng paulit-ulit na sinasabi natin na ito nga pong cone of uncertainty niyan, dyan po naglalaro yung sentro ng bagyo. Ito naman po yung forecast track ng European Center. Kung mapapansin naman natin sa European Center nga po, ay bahagyang mas mataas itong kanyang posibleng magiging senaryo. At asahan nga po natin, dito po posibleng maging entry point po, din po niyan sa may Aurora and posibleng dito rin po yan sa may parte ng Isabela. Yan po yung mga posibleng magiging entry point niyan ni Bagyong Ramil dito sa may parte ng northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by October 19, so expected na nga po natin na nasa parte na po yun ng Central Luzon at pagdating naman po ng October 20, mabilis niya nga pong babagtasin ng buong October 19 itong buong Luzon at by October 20, ito po ay nasa West Philippines na. Pagdating naman po ng October 21,
ito po ay tuluyan na nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, and by October 22, magkakaroon tayong panibagong low pressure area sa may parte naman po ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 23, so expected nga natin magiging maulan sa may parte ng Visayas, Palawan at Mindanao dahil nga po sa low pressure area. Pagdating naman po ng October 24, so asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa ating bansa. And then by October 25, asahan nga natin yung low pressure area, magkakaroon din po dito yan o posibleng tumawid po yan dito sa may parte ng Palawan. By October 26, so asahan nga po natin tuloy-tuloy na nga po makakaranas tayo ng mga biglang pagbugso ng pagulan, at dito nga po sa pagbugso ng posible nating amihan. Pagdating naman po ng October 27, lalakas nga po posible itong northeast monsoon o yung amihan at magiging maulan. Dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon at magiging maayos at maganda naman lagay ng panahon ng ating bansa. Magiging malamig na nga po dahil dito sa northeast monsoon. By October 28, so asahan natin bahagyang lalakas pa itong posibleng amihan, at pagdating po ng October 29, yung shear line naman ay magpapaulan po yan dito sa may parte na extreme northern Luzon. Pagdating nga po ng October 30 hanggang October 31, so asahan nga po natin na tuloy-tuloy may pagbugso ng amihan, pero ito po hihina muli at bubugso naman yung